Sa usaping legal naman natin ngayong araw, sinabi ng Land Transportation Office o LTO na simula sa unang araw ng Pebrero ay hindi na nila papayagan ng mga jeepney drivers at operators na hindi nakapag-consolidate na bumiyahe sa kani-kanilang mga ruta. Ang mga nasabing jeepney drivers at operators ay ituturing na kolorum at maaaring ma-impound ng kanilang mga sasakyan kung sila ay mahuhuling bumabiyahe. Nauna nang pinayagan ang mga public utility vehicles na hindi nakapag-consolidate sa itinakdang deadline noong December 31 na nakaraang taon na bumiyahe hanggang katapusan ng buwan. Para pag-usapan ng consolidation at iba pang mga issue sa PUV Modernization Program, makakausap natin ang chairperson ng Office of Transportation Cooperatives o OTC, Jesus Ferdinand D. Ortega. Magandang umaga po, Chair Ortega. Welcome po sa Usaping Legal. Kayo po ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din sa PTV. Hi, Attorney Galang. Good morning sa iyo at saka sa mga nakikinig at napapanood ng iyong programa. Good morning. Welcome back po, sir, no? Sir, ito lang po, no, Yes. para sa kaalaman ho nung publiko ho natin, para ho sa paglilinaw din ho, no. Ano po yung mangyayari sa mga PUV na hindi po nakapag-consolidate at patuloy pa rin hong papasada simula February 1? Sa ngayon, tapos na yung deadline, December 31, so sila ay pwede pang pumasada up to January 31. Ngunit, pagdating ng February 1 onwards, lahat ng mga PUJ, UV, yung mga operators, no, na hindi na nag-decide na mag-consolidate, hindi na pwedeng payagan na bumiyahe yung kanilang mga sasakyan. Kaya kaysa magkaroon tayo ng sitwasyon sa kalye, mas maganda siguro na wag na nilang gamitin ang kanilang mga jeepney, yung mga hindi nag-consolidate para maging maayos yung ating transition from the old system to the new system. So sir, follow-up lang ho, no? Wala na ho bang nakikita po kayong extension dun sa January 31 ho na parang ano na lang sa kanila, no, na makapagbiyahe pa rin ho sila? Alam mo, sa ngayon, wala na ako nakikitang extension. Clear naman, no, hanggang December 31 lang. The past days, alam mo naman si Secretary Bautista, yung ating butihing secretary, tuloy-tuloy naman yung pag-uusap niya, may mga kumakausap sa kanya, naghahanap ng solusyon, kung paano ba, alam mo na, magkaroon pa ng tulong tayo dito sa ating mga jeepney drivers, mga operators, lalo mga operators. So, as of now, the decision is firm. So, lahat kami nagpiprepara para dun sa February 1 onwards na sitwasyon ng ating kalye. Ngayon sir, sa inilabas ho na datos ng LTFRB ho, no, madami pa po yung mga PUV na hindi po nakapag-consolidate na sabi nga ho, nasa 300 ruta ho sa Metro Manila. Paano po matutugunan ng pangangailangan ho ng mga commuter sa mga rutang ito? Yeah, I will say yung explanation ng ating butihing Regional Director, si Atty. Tamayo ng NCR. Yung 300 or I think around 302 na ruta na hindi nag-consolidate in NCR, ito po yung maliliit na ruta. This could be ruta na mga 3 or 4 kilometers. Siguro mas konti lang ang mga units sa bawat ruta na mga yon. And then, may mga major routes tayo. Yung malalaking ruta yan sa NCR. This could be 10 or almost 15 kilometers. Maraming mga sasakyan na bumabiyahe sa ruta na yon. So yung maliliit na ruta na hindi nag-consolidate, most of them, o una-una maliit, nasa ilalim siya or rather nadadaanan siya ng mga malalaking ruta. So yung mga malalaking ruta with all the vehicles na consolidated doon, kaya niyang punuan yung mga hindi nag-consolidate. So yung mga pasahero, instead na kukunin niya yung kunyari, yung dati niyang jeep, pwede siyang sumakay sa ibang jeep or UV or even other modes of transportation. May mga bus dyan or may mga MRT or LRT. So those will be the options ng ating mga mananakay. Also, dagdag ko lang, attorney, yung mga ibang ruta na consolidated, papayagan some, no? They could be allowed to ply the routes dun sa mga hindi nag-consolidate. So yun yung mga preparasyon na ginagawa ng gobyerno, especially LTFRB,
para mapunuan yung ating needs starting February 1. Sir, ito ho, maaari pa ho bang humabol ho no, sa consolidation yung mga PUV operators na hindi nag-consolidate? I understand until December 31 ho last year. Pero meron pa po ba silang magagawa kung gusto naman nilang sumali na dun sa consolidation ho? Alam mo, after the consolidation, attorney, medyo talaga maraming medyo napaisip, medyo natauhan. Kaya nga sabi ko earlier sa iyo, maraming mga pumakausap kay Secretary Bautista. They are giving solutions or possible scenarios. Paano ba natin matutulungan ang mga ito? On my part sa OTC, ang pinakatulong ko doon sa mga drivers. Kasi yung mga drivers, hindi naman sila magko-consolidate. Yung mga operators yun, di ba? So yung drivers ng mga operators na hindi nagko-consolidate, yun may solusyon na ako. Kinausap ko na yung mga cooperatives natin nationwide at sila ay tatanggap ng mga drivers para mag-apply sa kooperatiba at maging driver or mag-apply ng pagiging driver muli. Pero hindi na sa dating operator, sa mga bagong kooperatibang papasukan niya. So yun yung mga solutions na nakalatag dito, and other than that, may mga usapin pang nagagawa sa level ni Secretary. Ay, ayan ho, magandang balita ho yan, no? Kasi may mga jeepney drivers naman ho na gusto na hong sumali, no? Kaya lang hindi nila alam paano na yung gagawin nila dahil tapos na nga ho yung deadline. Ito naman ho sir, no? Sa inihaing petisyon ho ng ilang transport group sa Korte Suprema, sinasabi nila na dapat daw ibasura na o ipatigil na yung PUV modernization program. Ano po yung masasabi niyo ho dito? Siyempre, hindi naman ako pwede mag-comment yan dahil nasa Korte nasa Supreme Court na, no? Pero ang pinaka-importante sa nangyayari is ganito. Yung pinaka-major point of contention, which is yung ayaw ng iba nating mga kaibigan na operator na mag-consolidate, day one, ayaw talaga nila yon. So even with the extensions that happened for the past years, 6 na extension na lahat done, attorney, at saka yung nakaraan ng March, nagbigay na extension hanggang December 31. Yun naman talaga ang point of contention yung ayaw mag-consolidate. So ngayon, nasa Supreme Court na, hihintayin na natin. So siguro dapat nangyari yan noon pa para hindi na tayo magkaroon ng ganitong sitwasyon na para tayong nape-pressure, para nagmamadali ang lahat. Dahil alam naman natin, sa dulo, yun lang naman talaga ang pinakaayaw nila. Alright sir, panghuli na lamang ho, no? Ano ho yung mensahe niyo ho doon sa ating mga super PUV operators at maging ho sa ating mga commuter, no? Sa darating na February 1 ho? Alam mo, ang modernization talaga is kailangan ng ating bansa. Alam mo, yung gobyerno, yung operators, yung jeepney, we are just players in this big project. Ang naghihintay, ang makikinabang dito is the majority of Filipinos, yung mga commuters. Milyon na commuters nationwide ang naghihintay na ng, when I say modern, because safer, reliable, convenient. Yun ang hinihintay nila at hindi natin pwedeng i-hostage ang dapat nating ibigay sa ating mananakay because of a few concerns or maybe a few group of people. Kailangan magtulungan tayo. Majority counts. Majority has decided to join the project. Nagsasalita na sila ngayon. Pero tutulungan pa rin naman natin yung mga ayaw. Kaya lang, the project has to continue because ultimately, this is good for our country, attorney. Malinaw ho yan, Chair. No? Maraming salamat po sa inyong oras, Chairperson Ortega. Thank you sa inyo, attorney. Good Saturday. Si Office of Transportation Cooperatives Chairperson Jesus Ferdinand D. Ortega. Sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman po ang inyong mga katanungang legal. Mag-text ng inyong katanungan, komento or aksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.